Saluda sa mga pating. Bulong ng aking manugang habang itinutulak niya ako palabas ng yete. Ang aking anak na si Daniel ay nanatili lang doon na nakangiti. Ang plano nila ay nakawin ang aking yaman na 3 bilyong piso. Pero nang makauwi sila sa bahay mamaya ng gabing iyon, nakaupo na ako sa aking paboritong upuan na may espesyal na regalo na naghihintay sa kanila. Kung nakikita mo ito, mag-subscribe ka at sabihin mo sa comments kung saan mo pinapanood ang kwento ko. Hayaan mo akong balikan at ikwento kung paano nagtapos ang isang ordinaryong Martes ng umaga sa pagkahulog ko sa dagat ng Pilipinas. Siguro dapat nakita ko na ito darating, pero sa 67 taong gulang ko, naniniwala pa rin ako na may saysay ang pamilya, na mas makapal ang dugo kaysa sa tubig alat, kung baga. Maganda ang simula ng umaga. Personal na tumawag sa akin si Daniel, hindi sa pamamagitan ng kanyang assistant, na dapat ay unang senyales na dapat kong bantayan, para anyayahin ako sa tinatawag niyang celebratory cruise sa kanyang bagong yete. Nanay, gusto naming magtuos sa iyong recovery mula sa operasyon. Sabi niya sa mainit na boses na inakalang tunay na pagmamahal. Kami lang 3, parang tunay na pamilya. 6 na linggo na akong nagpapagaling mula sa hip replacement. At sa totoo lang, desperado akong makakita ng anumang senyales na mahal pa rin ako ng aking anak at ng kanyang asawang si Vanessa sa kanilang buhay mula nang mamatay ang aking asawa, na si Roberto Santos, 2 taon na ang nakalipas, at iniwan sa akin ang yaman mula sa kanyang tech empire. Naging iba na ang pakikitungo nila, mas malamig. Kaya nang umagang iyon, maingat akong nagbihis ng aking navy blue na damit. Ang paehong damit na lagi sinasabi ni Roberto na nagpapatingkad sa aking mga mata, at sumakay ng taxi patungo sa marina. Maganda ang yete. Isang puting bangka na siguradong nagkakahalaga ng higit pa sa bahay ng karamihan. Sinalubong ako ni Daniel sa pier ng yakap na parang pilit, habang si Vanessa ay nanonood mula sa deck na may matalim na ngiti na parang basag na salamin. Hindi ba maganda? Tanong ni Daniel habang itinuturo ang bangka. Halos 13 metro ng purong karangyaan. Plano naming dalhin ito sa Palawan next month. Ang hindi niya binanggit ay binili ito gamit ang pera na ibinigay ko sa kanila noong nakaraang taon para sa investment sa consulting firm niya. 3 milyong piso na nagsisimula na akong magduda na hindi kailanman pumasok sa anumang business account. Maganda ang unang oras. Naglayag kami sa kalmadong tubig at unti-unting nawawala ang tanawin ng baybayin ng Batangas sa likuran namin. Naghain si Vanessa ng mimosas at nagkwento tungkol sa kanyang plano sa pagre-renovate ng bahay, ang dating bahay ko, na inilipat ko sa pangalan nila pagkatapos mamatay si Roberto, dahil akala ko mas madali ang mamuhay sa kondo. Pero nagsimula nang magtanong si Daniel. Sa una ay kaswal tungkol sa aking last will, sa trust arrangements, kung isinasaalang-alang ko na baguhin para mapadali sa kanila. Mahirap talaga ang probate, Nay, sabi ni Daniel habang pinupuno ulit ang aking tsampaging glass ng medyo sobra sa sigasig. Gusto naming siguraduhin na maayos ang lahat. Doon ko napansin na kinukunan ako ni Vanessa ng video sa cellphone niya. Hindi hayagan, pero nakahawak sa anggulo habang nagpapanggap na nagsiselfie. Kinukunan ako habang umiinom, habang nag-usap tungkol sa pera, na parang binubuo ang ebidensya. Bigla kong naintindihan ng may kakilakilabot na linaw ang operasyon na ginawa ko. Sila ang nag-insist na sila ang maghawak ng lahat ng papeles pagkatapos. Ang power of attorney documents na dinala nila sa ospital na sinabing pansamantala lang, para matulungan ang bills habang nagpapagaling ako. Ang paan ng pagtigil ng pagtawag sa akin ng aking financial advisor. Daniel, sabi ko ng maingat, inilapag ang baso. Gusto kong bumalik na sa lupa. Doon tuluyang nawala ang kanyang maskara. Natatakot ako hindi na mangyayari yan, Nay. Naging matigas na ang boses niya. Kailangan nating mag-usap tungkol sa kalusugan mo, sa iyong memory problems. Memory problems. Paulit-ulit ko. Ako pa ang mas malinaw kaysa sa kanilang dalawa. Nagpapakita ka na ng signs ng dementia. Dagdag ni Vanessa habang lumalapit. May dokumentado na kami. Sumang-ayon ang mga doktor na hindi ka nakapable mag-handle ng finances mo. Absurd yan. Pero habang sinasabi ko yon, na-realize ko kung gaano ka-carefully nila naayos ang lahat. Malayo na ang yate sa baybayin. Walang ibang bangka na makikita, kami lang 3, ang dagat, at ang plano nilang papirmahin ako ng lahat. Nay, tinutulungan ka lang namin, sabi ni Daniel. Pero malamig na ang mata niya na parang taglamig. Pwede nating gawin ng maayos o ng mahirap. Dahan-dahan akong tumayo, masakit pa ang balakang, pero klaro ang isip. At kung tumanggi ako, doon ngumiti si Vanessa. Ngumiti talaga sa unang pagkakataon buong araw. Well, bagong operasyon pa naman. Siguro sobrang dami ng painkillers, nagdisoyen sa yete, shrug niya.
Nangyayari ang tragic accidents palagi. Ako ang nagpalaki sa lalaking yon mula sanggol. Tinuruan siyang magbisikleta, binayaran ang kolehiyo, kasal, bahay, at ngayon nakatango siya habang binabantaan ng asawa ang buhay ko. Sira ulo kayo at akala nyo makakalusot kayo. Sa totoo lang, Nay, maayos na naming naisip to. Inilabas ni Daniel ang folder ng papels. Lagdaan mo rito, ililipat sa amin lahat ng assets agad para sa sarili mong proteksyon. At uwi tayong masaya. Tiningnan ko ang documents, ang excited na mukha ng anak ko. Ang cellphone ni Vanessa na patuloy na nagre-record. Pagkatapos ay tiningnan ko ang dagat. Napakalawak at mapanganib. Pero sa panong paraan, ay hindi gaanong nakakatakot kaysa sa 2 taong dapat mahal ako. Punta kayo sa impyerno, sabi ko. Doon lumapit si Vanessa sa likuran ko, at binulong ang mga salitang iyon tungkol sa mga pating. Ang tulak ay hindi marahas, matalino sila para doon. Basta biglang tulak ng hindi balanse, habang nakatingin sa tubig. At nahulog ako kasama ng navy blue kong damit diretso sa dagat ng Pilipinas. Nang tumama ako sa tubig, narinig ko si Daniel sumigaw. Nay! Diyos ko! Nay! Pero narinig ko rin ang mas mababang boses ni Vanessa na nakikipag-usap sa telepono. Kailangan nating i-file ang emergency petition first thing Monday. Halata na hindi na siya competent. Pagkatapos ay sumara ang tubig sa ulo ko, at may mas malaking problema ako kaysa sa kanilang pagtataksil. Magaling akong lumanggoy. Kami ni Roberto ay naglalanggoy ng malalayong distansya tuwing umaga. Pero ang lamig ay nagpagulat sa sistema ko, at ang damit ay nagpapalubog sa akin. Tinadyakan ko ang sapatos at lumutang sa ibabaw na hingal. Tama ang timing para makita ang yate na umaalis ng mabilis. Talagang iniiwan nila ako roon para mamatay. Doon ko nakita ang fishing boat. Si Kapitan Jacobo Reyes ay eksaktong uri ng tao na tatalon sa tubig na may pating para iligtas ang isang lola na lumulunod na mahigit 60 taong gulang. Matigas na sa dekada sa dagat at may moral compass na malinaw na kulang sa aking sariling pamilya. Santo Cielo, Al. Anong nangyari sa iyo? Tanong niya habang siya at ang kanyang teenage apo na si Tomas ay isinakay ako sa bangka nila. Nanginginig ako ng walang kontrol. Nagkakastilyuhan ang ngipin na halos hindi ako makapagsalita. Binabalot ako ni Jacobo ng kumot na amoy asin at langis ng makina habang binubuhay ni Tomas ang makina. Ang pamilya ko, nasabi ko sa panginginig. Sila, ang yete, nakita naming umalis ng mabilis. Sabi ni Jacobo na may malungkot na ekspresyon. Hindi man lang lumingon kung anong klaseng tao ang mag-iwan ng tao na lumulutang sa gitna ng dagat. Ang klaseng tao na magmamana ng 3 bilyong piso, naisip ko. Pero malakas na sinabi ko, ang klaseng tao na hindi tunay na pamilya. Tumawag si Jacobo sa radyo sa Philippine Coast Guard. Habang binabalot ulit ako ni Tomas ng kumot. Dito ang Santa Maria. Nagrescue kami ng babae mula sa tubig mga 19 kilometro offshore. Harap ng baybayin ng Batangas. Conscious siya, responsive, pero kailangan ng medical attention. Hintay, sabi ko habang hinawakan ang braso ni Jacobo. Pakikalmahan nyo na huwag sabihin na nahanap nyo ako. Hindi pa. Tiningnan ako ni Jacobo na matalim na mata ng taong nabuhay ng sapat para makilala kung kailan tumatakbo ang isang tao mula sa higit pa sa malamig na tubig. May problema ka ba? Pero hindi yung iniisip mo. Kailangan kong makarating sa lupa na walang nakakaalam na buhay ako. Matutulungan mo ba ako? Tumingin si Tomas sa kanyang lolo na may pag-aalinlangan. Lolo, hindi ba dapat? Ang dapat at hindi dapat ay kakaibang bagay. Sabi ni Jacobo ng dahan-dahan. Minsan ang tama ay hindi sumusunod sa rules. Bumalik siya sa radyo, binaba ang boses. Philippine Coast Guard. Dito ang Santa Maria, babaeng nailigtas na buhay. Humihingi ng discretion dahil sa posibleng family risk. Dadalhin namin sa private dock para sa medical. I report ang exact coordinates pagdating. Over. Habang naglalayag kami patungo sa maliit na private dock, alam na ni Jacobo. Sinabi ko sa kanya ang lahat tungkol kina Daniel at Vanessa, sa pera, sa documents na gusto nilang lagdaan ko. Nakinig si Jacobo ng walang pagputol. Ang ekspresyon niya ay lumalalim sa bawat detalye. Kaya mas pinili nilang maging mayamang ulila kaysa mahirap na anak na may buhay na nanay. Sabi niya pagkatapos ko. Mukhang ganun. Anong gagawin mo? Yon ang tanong. Hindi, anong gagawin ko? Para kina Daniel at Vanessa. Patay na ako opisyal. Babalik sila sa lupa. Tatawag sa otoridad. I report ako bilang missing pagkatapos mahulog sa dagat. Magpapanggap silang broken family habang i-execute ang legal documents na handa na nila. Pero may kakaibang bagay sa pagiging patay na umano. Nagbibigay ito ng options na wala ka noong buhay ka pa.
Hayaan natin silang isipin na nanalo sila. Sabi ko, nagula sa kalmado ng boses ko. Tapos sisirain ko sila. Ngumiti si Jacobo sa unang pagkakataon mula nang iligtas niya ako sa tubig. Parang plano, yan na sulit tulungan. Iniwan kami ni Tomas sa maliit na dock na nakatago sa isang cove na hindi ko pa nakikita. Kilala ni Jacobo ang isang babae na may maliit na inn. Walang tanong, cash lang, si Aling Maria, isang matatag na babae na mahigit 70 taong gulang. Nakita ko sa kalagayan ko at agad na nagpainit ng sopas. Ni hindi siya napikit ng ipaliwanag ni Jacobo na kailangan ko ng lugar na matitirhan off the record sandali. Anak, 30 taon ko nang pinapatakbo tong lugar. Sabi niya habang naghahain ng chicken tinola sa plato. Nakakita na ako ng mga taong tumatakbo sa lahat ng uri ng problema. Basta huwag ang magdadala ng karahasan sa pintuan ko. Welcome ka. Ng gabing yon, habang malamang naghahain sina Daniel at Vanessa ng police report tungkol sa kanilang tragically missing na nanay. Nakaupo ako sa kusina ni Aling Maria na nakadamit ng hiram na damit at nagpaplano ng kanilang pagbagsak. Sumang-ayon si Jacobo na maging mata at tenga ko. Ang bangka niya ay ginagamit talaga para sa fishing tours. Kaya madalas siyang malapit sa marina kung saan nakadock ang yete ni Daniel. Pwede niyang bantayan ang galaw nila, makinig sa usapan, siguro mag-imbestiga pa. May hindi ako naiintindihan. Sabi ko habang iniinom ang ikatlong tasa ng kape. Paano nila gagawing legal to? Kahit aksidente ang pagkamatay ko, may procedures, investigasyon. Iyon din ang nakakabahala sa akin. Amin ni Jacobo. Kailangan nilang may iba pa kaysa peking documents. May tao sa loob. Ng gabing yon, gumawa ako ng listahan ng lahat ng taong may access sa financial info ko mula nang mamatay si Roberto. Ang aking abogado, accountant, financial advisor, bank managers, trust administrators. May nagbibigay ng info kina Daniel at Vanessa. Tumutulong sa paglano nito. At matutuklasan ko kung sino. Pero una kailangan kong malaman kung anong kwento ang sinasabi nila tungkol sa pagkawala ko. May lumang computer si Aling Maria na may internet. At gumugol ako ng maraming oras sa pagbasa ng balita tungkol sa tragic maritime accident na umano'y kinuha ang buhay ni Yolanda. Balo ng kilalang tech entrepreneur na si Roberto Santos. Ang mga artikulo ay nagpapakita ng grieving family na nahihirapan sa mental decline ng matandang babae. Si Daniel ay quoted ng mahaba tungkol sa aking paggalito at memory issues nitong mga nakaraang buwan. Si Vanessa, ayon sa reports, umiyak sa harap ng press. Ikinukwento kung gaano sila nag-aalala sa safety ko. Kahit may picture ako sa birthday party ni Daniel noong nakaraang taon na may baso sa kamay na mukhang medyo lost. Naalala ko ang moment na yon. Nalito ako dahil walang nagsabi na surprise party. Dumating ako akala ko simpleng family dinner. Tapos may 20 katao na hindi ko kilala sa dating bahay ko. Pero sa picture mukha lang akong lost at matanda. Eksaktong imahe na gusto nilang ipakita. Nasa online na ang obituary. Yolanda Santos, minamahal na ina at lola, pumanaw sa tragic maritime accident habang nag-enjoy ng outing kasama ang devoted family. Sa halip na bulaklak, humihingi ang pamilya ng donasyon sa Alzheimer's Association Philippines. Kahit sa kamatayan, binubuo pa rin nila ang narrative ng aking diumanoy mental decline. Putangina, bulong ko habang isinara ang laptop. Tumingala si Aling Maria mula sa kanyang pagtatahi. May espesyal na plano ka para sa kanila. Oh, sagot ko, isang bagay na talagang espesyal. Ang libing ay sorpresang maraming dumalo para sa taong diumanoy nawawala na ang isip. Tiningnan ko mula sa kabilang side ng sementeryo gamit ang binoculars na hiniram ni Jacobo mula sa fishing gear niya. Nakatago sa likod ng maintenance shed na may perfect view ng ceremony. Hindi nagtipid si Daniel sa gastos. Luxury casket na walang laman syempre. Elaborate floral arrangements. Professionally printed program na may picture ko sa cover. Sila ni Vanessa ay nakatayo sa tabi ng libingan. Naka-item na perpektong match. Tumatanggap ng condolence mula sa friends, business partners, at mga taong halos hindi ko kilala. Ang pinaka-nakaapekto sa akin ay kung gaano tunay na malungkot ang ilang dumalo. Ang kapitbahay kong si Elena ay umiyak ng todo. Ang mga babae sa book club ko ay dumating. Kahit si Yar Perez, na nag-opera sa balakang ko, naroon na may solemn expression. Talagang nag-alala ang mga taong to sa akin. At tinatanggap ni na Daniel at Vanessa ang kanilang pakikiramay. Alam na buhay pa ako. Nakakita ka ba ng interesting? Bulong ni Jacobo habang yumuko sa tabi ko. Bukod sa Oscar-worthy acting ng anak ko, tingnan mo kung sino ang wala. Inayos ni Jacobo ang binoculars. Sino? Ang financial advisor kong si Ricardo Bautista, ang abogada kong si Patricia Gomez, ang accountant kong si Miguel Cruz. Binaba ko ang binoculars
at nagsimulang mag-click ang mga piraso. Ang mga taong normal na dadalo sa libing ng kliyente na may 3 bilyong pisong yaman ay wala kahit saan. Siguro busi sa probate. Siguro hindi nila makayang tingnan ang mga tao sa mata, alam na parte sila ng plano. Pagkatapos ng service, pinanood ko kung paano gumalaw sina Daniel at Vanessa sa mga tao na parang politiko. Naghahakbang kamay, yumayakap, perpektong pag-arte. Pero napansin ko rin kung gaano kabilis nila inaalis ang sinumang nagsimulang magtanong ng detail tungkol sa aking huling araw. Ngayong hapon, dinala ko ni Jacobo pabalik sa bahay ni Aling Maria sa kanyang pick-up. Naglakbay ng mahabang ruta para maiwasan ang unexpected encounter. Opisyal na patay na ako ng 4 na araw at nagsisimula akong maunawaan ang unique advantages ng sitwasyon ko. Kailangan kong kumasok sa dating bahay ko. Sabi ko habang nagpapark sa driveway ni Aling Maria. Mapanganib yan. Siguradong nakatira na sila roon. Hindi, sagot ko. Ayon sa property records na tiningnan ko kaninang umaga, nanatili sila sa sarili nilang bahay. Ang sa akin ay bakante mula nang lumipat ako sa kondo noong nakaraang taon. Inilabas ko ang papel na may notes. Pero narito ang interesting. May nagbabayad ng utilities. Kuryente, tubig, gas. May nagmaintain. At bakit gagawin yon kung walang nakatira? Magandang tanong. Sa tingin ko, oras na para malaman. 2 araw pagkatapos, mas stable na at klaro ang isip. Naglakbay kami ng madaling araw. Kilala ni Jacobo ang mahabang at discreet na ruta. Malayo sa toll gates at stops kung saan maaring makilala ako. Halos walang usapan ang biyahe. Humihinto lang kung kinakailangan. Nang magsimulang magliwanag ang langit, papasok na kami sa Metro Manila. Walang nakakaalam na buhay pa ako. Ang gabing yon, iniwan ako ni Jacobo 3 block mula sa dating bahay ko sa isang tradisyonal at tahimik na subdivision sa Quezon City. Ang bahay kung saan ko ginugol ang 35 taon kasama si Roberto, kung saan ko pinalaki si Daniel, kung saan nagdaos ng maraming family dinners at celebrations. Ang bahay na ibinigay ko sa anak ko dahil akala ko may saysay ang pamilya. Lampas na ang hating gabi at tahimik ang kalye. Maliban sa paminsan-minsang dumadaang sasakyan. May hawak pa rin akong susi. Hindi naisip ni Daniel na bawiin ito sa akin. Pumunta ako sa likod at tumasok sa back door na parang magnanakaw na sumisira sa sariling tahanan. Iba na ang pakiramdam ng bahay, hindi eksaktong walang laman, kundi mali. Nilakad ko ang mga kilalang kwarto gamit ang flashlight na ibinigay ni Jacobo. Maingat na hindi lalapit sa bintanang nakaharap sa kalye. Ang mga muebles sa sala ay natatakpan ng puting damit. Pero nakita kong may dagdag na bagong pieces. Mamahaling sofa na mas mahal pa sa kotse ng karamihan. Entertainment center na wala roon noong nakatira ako. Sa kusina, ang ref ay hindi puno ng basic na pagkain para sa bahay na binibisita paminsan-minsan, kundi fresh at expensive food, imported cheeses, organic veggies, high-end products na nagpapahiwatig na regular na nakatira roon ang isang tao. Pero sa study, ang dating office ni Roberto, doon ko natagpuan ang hinintay ko talaga. Ang desk ay puno ng documents, legal papers, financial statements, at ang pinaka-incriminating sa lahat, isang detailed timeline ng tinatawag nilang Project Yolanda. Ang aking pangalan na naging code para sa pag-alis ko. Kinunan ko ng litrato, lahat gamit ang disposable camera na ibinigay ni Jacobo. Nanginginig ang kamay sa galit habang binabasa ang plano nila. Mahigit 1 taon na nilang ginagawa to. Maingat na documenting ang tinatawag nilang signs ng aking mental decline. Medical visits na inayos para mukhang nalilito ako. Social situations na dinisenyo para mukhang disoriented ako. Ang picture sa birthday sa diaryo. Sinadya nilang hindi ko malaman na surprise party, tapos kinunan ang reaksyon kong nalilito. Ang medication mix-up 3 buwan na ang nakalipas na nagdala sa akin sa YAR. Binago nila ang mga bote ng gamot ko. Bawat moment ng pagkalito, bawat pagkakataon na mukhang nawawala o makakalimutin ako, ay maingat na pinlano at documented bilang ebidensya ng dementia. Pero ang pinaka-nakakatakot na document ay isang liham na nilagdaan lang ng initials na MT. Mukhang isa sa kanilang mga kasabwat. Dapat bilisan ang timeline. Si Yolanda ay gumagawa na masyadong maraming tanong tungkol sa power of attorney documents. Kung magduda siya at pumunta sa sariling abogado, babagsak ang lahat. Inirekomenda ko ang Phase 3 sa loob ng susunod na 2 linggo. Ang Phase 3, ayon sa timeline, ay ang aking kamatayan. Kinukunan ko pa lang ang huling document nang marinig ko ang pagslam ng pinto ng kotse sa labas. Tumawid ang ilaw ng headlights sa front windows at narinig ko ang mga boses na papalapit sa main door. Si Daniel at Vanessa ay umuwi pagkatapos ng kanilang grieving performance. Kinuha ko ang mga gamit ko ng mabilis at tumungo sa back door. Pero narinig ko ang usapan nila habang pumapasok. Sa tingin mo naniniwala si Emares Pineda?
Umiyak siya ng todo para mag-isip ng malinaw. Ano pa bang iimbestigahan? Nahulog si nanay sa bangka. Nangyayari yan palagi. At ang will. Gaano katagal bago mag-open ang probate sa Lunes? MT sabi 6 weeks pa bago full access sa accounts. Lumabas ako ng tahimik sa backdoor at tumasok sa hardin na mabilis ang tibok ng puso. Pero nang umabante ako sa gilid ng bahay patungo sa kalye, narinig ko ang isang bagay na nagpangyelo sa akin. Isang sanggol na umiiyak. May sanggol sa dating bahay ko. Hindi kailanman binanggit ni Daniel at Vanessa na may anak sila. Ibig sabihin, may higit pa sa kwentong ito kaysa sa naintindihan ko. Binago ng sanggol ang lahat. Nakayuko sa likod ng rosal na aking itinanim 20 taon na ang nakalipas. Nakikinig sa iyak ng bagong silang sa loob ng dating tahanan ko. Narealize ko na hindi lang ito tungkol sa pera ko, mas malaki pa ito. Kinuha ako ni Jacobo sa sulok 15 minuto pagkatapos at nanginginig pa rin ako nang sumakay sa pick-up niya. Mukhang nakakita ka ng multo, sabi niya. Mas malala, sagot ko. Nakita ko ang kapalit ko. Sinabi ko sa kanya ang tungkol sa sanggol, sa documents, sa mysterious MT na mukhang nag-o-orchestrate ng lahat. Isang sanggol. Ulit ni Jacobo ng dahan-dahan. Hindi nila binanggit na may anak sila. Hindi kailanman. At lagi sinasabi ni Daniel na hindi pa sila ready maging magulang. Masyado silang focused sa careers. Inilabas ko ang disposable camera. Kailangan kong i-develop ang mga litrato. Pero hindi sa lugar na maaring may contacts sila. Kilala ni Jacobo ang isang tao sa Batangas na may kick photo developing shop na walang tanong. Habang naghihintay kami ng litrato, nakaupo kami sa pick-up ni Jacobo na umiinom ng gas station coffee at sinusubukang buuin ang puzzle. Kaya mahigit 1 taon na nilang pinaplano to, sabi ni Jacobo habang tinitingnan ang notes ko. Ginagawa kang incompetent ng systematic, documenting lahat. May tao sa loob ng financial team mo para tulungan sila, at ngayon may sanggol na involved. Dagdag ko, ibig sabihin either nagsisinungaling sila tungkol sa pagkakaroon ng anak o huminto ako. Bigla akong napaisip sa isa pang posibilidad. O hindi sa kanila ang sanggol. Anong ibig mong sabihin? Isipin mo, kung pinaplano nilang nakawin ang yaman ko, gusto nilang siguraduhin na may legitimate heir. Isang taong magmamana kung may mangyari sa kanila. Pero kailangan nila ng bata na may tamang dugo, tamang legal right. Tiningnan ako ni Jacobo na may pag-aalala. Sa tingin mo ninakaw nila ang sanggol. Sa tingin ko ginawa nila ang isang bagay. At sa tingin ko si MT. Sino man siya, ang susi para maintindihan. Devastating ang mga litrato nang matapos. Maliwanag na ebidensya ng 1 taon na konspirasyon na may timelines, peking medical reports, at financial projections kung paano nila gagastusin ang pera ko. Pero ang pinaka-nakakagulat na litrato ay ang huli. Isang birth certificate na halos mapagkamalan kung hindi mahalaga. Nakatago sa ilalim ng ibang papeles. Bobby Santos, ipinanganak 3 linggo na ang nakalipas. Ina, Vanessa Santos, ama, Daniel Santos. Pero kasama ko si Vanessa, 4 na araw lang bago sa yete. Siguradong hindi siya nagpapagaling mula sa panganganak. Fake tong birth certificate, sabi ko kay Jacobo, ganap na fabricated. Kung ganoon, kanino yung sanggol? Ng gabing yon hindi ako makatulog. Nakahiga ako sa guest room ni Aling Maria. Nakatitig sa kisam at iniisip ang lahat ng natuklasan ko. Ang anak ko at manugang ay gumugol ng mahigit 1 taon sa sistematikong pagsira sa reputasyon ko. Paglano ng aking pagbatay, at pagpeke ng documents para nakawin ang yaman ko. At ngayon may sanggol sila na itinatago sa mundo. Kinaumagahan, gumawa ako ng desisyon na nagulat kahit sa akin. Babalik ako, sabi ko kay Jacobo habang nag-aalmusal. Pero hindi sa bahay. Susundan ko sila. Sobrang delikado yan. Hindi nila ako makikita, sagot ko. Dahil para sa kanila, pagkain na ako ng pating. Inilatag ko ang local map sa kitchen table ni Aling Maria. Tingnan mo, kailangan nilang dalhin ang sanggol kahit saan sa araw. Daycare, yaya, kahit ano. Hindi nawawala ng 8 oras ang sanggol habang nagpapanggap na grieving family ang magulang. Tiningnan ni Jacobo ang mapa na may duda. At anong inaasahan mong matutuklasan? Ang katotohanan tungkol sa sanggol na yon. At sana ang identity ni MT. Si Aling Maria, natahimik na nakikinig habang naghuhugas ng pinggan. Sa wakas ay nagsalita. May private investigator sa Maynila na may utang na loob sa akin. Professional, discreet, at magaling talaga sa pagsyadow ng tao nang hindi napapansin. Hindi ko pwedeng isali ang iba pa. Protesta ko. Anak, sabi ni Aling Maria habang pinupunasan ang kamay sa apron. Lampas ka na sa punto na kaya mo tumag-isa. Sinubukan ka nilang patayin.
Hindi sila mag-alinlangan na subukan ulit kung malaman nilang buhay ka pa. Tama siya, syempre. Pero ang paghir ng iay ay nangangahulugang pag-amin sa higit pang tao na hindi ako patay. Nangangahulugan ito ng pagpapalawak ng circle na nakakaalam ng sekreto ko. Anong klaseng utang na loob yon sa investigator? Tanong ko. Ngumiti si Aling Maria ng may misteryo. Yung tipong hindi natapos sa kulungan ang apo ko dahil sa katangahan niya noong 22 siya. Private investigator na si Daniel Cruz, ex-pulis, napaka-reliable at magaling sa paglutas ng problema. Bumalik kami sa Batangas ng gabing, yon gamit ang parehong pag-iingat na ginamit namin sa pag-alis. Sa tanghali, nakaupo na ako sa maliit na opisina ni Daniel Cruz, sa itaas ng isang pansiteya sa downtown Batangas. Ikinukwento ang kwento ko sa pangatlong beses sa loob ng isang linggo. Mga 50 taong gulang si Daniel na may maagang uban at matalim na mata na walang nakakaligtas. Kaya insumari niya nang matapos ako. Gusto mong i-shadow ang anak mo at manugang, malaman ang tungkol sa Mysterious Bobby, at i-identify ang kasabwat nila. Tama ba? Ganoon nga. At paano mo ako babayaran? Dagdag niya. Dahil ayon sa balita, frozen ang lahat ng assets mo habang nagpoprobate. Inilabas ko ang sobre na inihanda ko na. Cash. May emergency money ako na nakatago sa safety deposit box na hindi alam ni Daniel. Lagi kasing sinasabi ni Roberto na magkaroon ng liquid funds para sa emergencies. Binilang ni Daniel ang pera, sapat para sa 2 linggo ng surveillance, at tumango. Kailangan ko ng photos ng targets at anumang address kung saan sila maaring naroon. Ibinigay ko sa kanya ang lahat ng meron ako, kasama ang litrato mula sa break-in ko sa bahay. Sinuri ni Daniel ang mga litrato ng maingat. Binigyan ng special attention ang documents na nilagdaan ng Mysterious MT. Ang sulat na to pamilyar sa akin. Sabi niya habang naglalabas ng magnifying glass. Pero may very distinctive traits. Pwede ko bang iron sa ilang databases? Gawin mo ang kailangan. Isang bagay pa, dagdag niya habang tumatayo ako. Kung kasing delikado ng sinasabi mo ang mga taong to, kailangan natin ng safety protocol. Magre-report ka sa akin bawat 12 oras. Kung wala akong balita sa'yo, dadalhin ko ang lahat sa pulis. Sumang-ayon ako. Kahit umaasa akong hindi magiging ganoon. Mas mabuti ang mas counting official intervention. Kahit papaano hanggang maintindihan ko kung ano talaga ang ginawa ni na Daniel at Vanessa. Ngayong hapon bumalik ako kay Aling Maria para maghintay at maglano dahil ngayon may tulong na ako. Tunay na tulong, propesyonal na tulong. At sa loob ng wala pang 24 oras, malalaman ko na eksakto kung sino ang sumubok pumatay sa akin at bakit. Sulit ang bawat piso na binayaran ko kay Daniel Cruz. Sa katapusan ng 2 araw, may mas marami na siyang impormasyon tungkol sa activities ni na Daniel at Vanessa kaysa sa naipon ko sa mga buwan na kasama sila. Ang anak mo ay sobrang busimula ng mamatay ka. Sabi ni Daniel habang inilalatag ang mga litrato sa kitchen table ni Aling Maria. Maraming meeting sa lawyers, 2 beses sa bangko, at 3 biyahe sa isang private medical clinic sa labas ng lungsod. Clínica Santa Luca. Private fertility clinic, very exclusive, very expensive, at very discreet. Nagsimulang mag-click ang mga piraso, at ang imahe na nabuo ay nagpaikot sa aking tiyan. Bumili sila ng sanggol, sabi ko. Mukhang ganoon. At hindi basta sanggol. Specifically requested a newborn na pwede magpasa bilang biological child nila. Ayon sa kontak ko sa clinic, ang arrangements ay ginawa 8 buwan na ang nakalipas. Binayaran sa cash na may instructions na handa na ang birth certificate ng maaga. Inilagay ni Aling Maria ang 3 tasa ng kape sa mesa at umupo kasama namin. Kaya pinlano nila ang pagkamatay mo. Bumili ng sanggol para magmana ng yaman mo at may tao sa loob ng financial team mo na tumutulong. Tungkol doon, sabi ni Daniel habang naglalabas ng isa pang litrato. Sa tingin ko nahanap ko na si MT. Ang litrato ay nagpapakita ng babaeng mga 40 taong gulang na may maikling reddish-brown na buhok at mamahaling briefcase na naghahakbang kamay kay Daniel sa harap ng isang law office sa Makati. Vaguely familiar siya sa akin, pero hindi ko matandaan. Miranda Torres, ipinagpatuloy ni Daniel. Partner sa Torres & Associates. Naghahandle ng estate planning para sa maraming mayayamang pamilya sa bansa. Torres, ulit ko. Hintay. Si Miguel Torres ang accountant ko. Mag-asawa sila. At dito nagiging interesting, dagdag ni Daniel. Si Miranda Torres ay discreet na nagtatayo ng client portfolio ng matatandang may malalaking yaman at strained family relations. Nag-specialize siya sa tinatawag niyang family transition planning. Tiningnan ko ang litrato at bigla akong natauhan.
Nakilala ko siya 6 na buwan na ang nakalipas sa isang charity event na dinala ako ni Daniel. Sobrang interesado siya sa estate planning ko. Paulit-ulit ang tanong tungkol sa trusts ko. Siyempre, sabi ni Daniel, dahil si Miranda Torres ay may very specific business model. Nag-identify siya ng elderly clients na may substantial assets at dysfunctional families. Tapos tinutulungan ang pamilya na i-accelerate ang inheritance gamit ang tinatawag niyang compassionate intervention. Ibig sabihin pagpatay. Tanong ni Aling Maria ng diretso. Ibig sabihin, linaw ni Daniel, gumagawa siya ng legal frameworks na nagpapahintulot sa pamilya na kunin ang kontrol ng assets, habang buhay pa ang matanda gamit ang alegasyon ng incompetence, dementia, o diminished capacity. Ginawa niya, tunang hindi bababa sa 6 na beses sa nakaraang 3 taon. Inilatag ni Daniel ang higit pang litrato. Surveillance shots ni Miranda Torres na nagmi-meeting sa iba't ibang pamilya, pumapasok sa iba't ibang law offices, at bumibisita sa mga private medical clinics. Nagdirect siya ng buong operasyon, naghahanap ng mayayamang matatanda na may greedy relatives, tumutulong sa pag-orchestrate ng proof ng mental decline, nagbibigay ng legal cover para sa asset transfer, at kumukuha ng substantial portion ng inheritance. At kung tumanggi ang matanda o magduda, nangyayari ang accidents, nahuhulog sa hagdan, incident sa dagat, medication overdose, palaging tragic, palaging plausibly accidental, at palaging financially convenient para sa surviving family. Naramdaman ko ang pagduduwal. Hindi lang ito tungkol sa pera ko. Ito ay systematic operation laban sa vulnerable elderly. Ilan ang napatay mo na mapapatunayan? Tanong ko. Wala nang direkta, sagot ni Daniel. Pero pinaghihinalaan ko nang hindi bababa sa 12 sa nakaraang 5 taon. Magaling siyang mag-cover ng tracks at pumipili lang ng pamilya na makakapagbigay ng credible alternative explanations para sa pagkamatay ng kanilang kamag-anak. Kailangan nating itigil siya. Ititigil natin. Pero una kailangan nating maintindihan kung ano na ang nailunsad ng anak mo at manugang. Dahil ayon sa sources ko, kahapon ay nagpresent sila ng preliminary probate documents. Inilabas ni Daniel ang legal folder. Inaangkin nila na namatay ka ng walang valid will, na magiging sila ang sole heirs. Claim din nila na anumang prior estate planning documents ay invalid dahil signed ng hindi ka na mentally competent. Pero may will ako, sabi ko. Very specific at detailed, updated 2 taon na ang nakalipas. Alam ko, nahanap ko na. Binuksan ni Daniel ang folder at inilabas ang document na masakit na pamilyar sa akin. Ang aking will, na mukhang ang pirma ko sa dulo. Pero ang laman ay ganap na iba sa naalala kong nilagdaan. Pinalitan nila, bulong ko habang tinitingnan ang forged will. Ang will na yon ay nag-iwan ng lahat kay Daniel na may provisions para sa anumang future child. Kasama ang sanggol na nakuha nila sa assisted reproduction clinic. Tumayo ako at lumakad patungo sa bintana ni Aling Maria. Tinitingnan ang dagat. 1 linggo bago, ako ay isang biyuda na sinusubukang panatilihin ang relasyon sa tanging pamilya. Ngayon ako ay survivor ng attempted murder na nag-survive sa sariling kamatayan. Natutuklasan na ang anak ko ay parte ng criminal enterprise na nagtatarget sa matatandang mayaman. May isa pa, sabi ni Daniel ng maingat. Tungkol sa sanggol. Humarap ako sa kanya. Ang biological mother ay 17 anyos na batang babae na nagngangalang Sarah Aquino. Tumakas mula sa Bicol. Walang pamilya, walang support system. Nahanap siya ni Miranda Torres sa shelter at inofferan ng 1 milyong piso para maging surrogate para sa loving couple na hindi makabuo. Nasaan na siya ngayon? Tumigas ang ekspresyon ni Daniel. Ayon sa medical records, namatay siya dahil sa complications during delivery. Pero nakipag-usap ako sa isang nurse sa clinic. Naalala niya si Sarah, malusog na dalaga, walang risk factors, normal na pagbubuntis hanggang sa araw ng panganganak. Nakabitin sa hangin ang implikasyon, makapal na parang usok. Pinatay nila siya, sabi ko. Sa tingin ko ganoon, sagot niya. Pero hindi ko pa mapapatunayan. Pero mapapatunayan ko na ang anak mo at manugang ay parte ng kriminal organisasyon na sistematikong nagpapapatay ng matatandang mayaman para sa pera. At bukas ng umaga, magmi-meeting sila kay Miranda Torres para i-finalize ang legal transfer ng assets mo. Inilatag ni Daniel ang legal folder. Inaangkin nilang walang valid will, kaya sila lang ang heirs. Claim din na invalid ang prior documents dahil incompetent ka na noon. Tumingin ako kay Aling Maria, kay Daniel, sa mga litrato sa mesa na nagpapakita ng anak ko na naghahakbang kamay sa isang professional killer. Kaya siguro oras na para bumalik si Yolanda mula sa mga patay. Ang pinakamahirap na bahagi ng paglano ng pagbabalik mula sa kabilang buhay ay piliin kung sino ang unang tatamaan ng impact. Una,
Pwede kong harapin sina Daniel at Vanessa ng pribado. Bigyan sila ng pagkakataong magpaliwanag. Kahit na ipinapalagay na deserve nila yon. O pwede kong gawing public ang resurrection ko, at hayaan silang malaman na buhay ako sa parehong paraan na malalaman ng buong mundo. Pinili ko ang ikatlong opsyon. Strategic haunting. Anong gusto mo? Tanong ni Daniel nang ipaliwanag ko ang plano. Gusto kong malaman nilang buhay ako. Pero hindi nila malaman kung gaano karami ang alam ko tungkol sa operasyon nila. Gusto kong matakot sila, mawalan ng balanse, magkamali. Tumango si Aling Maria ng pag-aproba. Psychological warfare. Gusto ko. Simple pero effective ang plano. Habang sina Daniel, Vanessa, at Miranda Torres ay nasa meeting sa Makati na naghahati ng assets ko, ipapakita ko ang presence ko sa mas subtle na paraan. Natuklasan ni Daniel na sa araw. Iniingatan nila ang sanggol sa bahay ni Daniel sa pangangalaga ng private nurse na hired sa pamamagitan ng front company ni Miranda Torres. Si Carolina Santos, ang nurse, ay walang kalam-alam na ang inaalagaan niyang sanggol ay essentially binili sa pamamagitan ng pagkamatay ng teenage biological mother. Mabuting tao si Carolina. Tiyak sa akin ni Daniel pagkatapos suriin ang background. Single mom, licensed nurse, clean record. Siguro akala niya tinutulungan niya ang legitimate family sa pag-aalaga ng anak nila. Kung ganoon, deserve niyang malaman ang katotohanan. Ngayong umaga, habang sina Daniel at Vanessa ay nasa Makati na legally pinapawi ako sa existence, nakatayo ako sa porch ng dating bahay ko at tinawagan ang doorbell. Mas bata si Carolina kaysa inaasahan ko. Siguro 35 taong gulang. May pagod pero genuine na warmth ang mata. Binuksan ang pinto habang may hawak na bote at naka-medical pajamas na may cartoon animals. Paano po ako makakatulong? Tanong niya. Kamusta, Carolina? Ako si Yolanda. Sa tingin ko ikaw ang nag-alaga sa apo ko. Nawala ang kulay sa mukha niya. Alam niya ang pangalang yon. Nasa balita ito buong linggo. Ang mayamang balo na namatay sa maritime accident. Patay ka na po ba? Tanong niya. Nabasa ko yon, sagot ko. Nabasa ko ang isang fascinating story. Kahit hindi ganap na totoo. Ngumiti ako ng mahina. Pwede ba akong pumasok? Sa tingin ko kailangan nating mag-usap. Umatras si Carolina. Tinitingnan ako na parang totoong multo ang nakikita. Pero sa dyaryo, sa balita, sabi ng anak nyo. Maraming sinabi ang anak ko. Mukhang na-interrupt ko. Sinundan ko siya sa sala. Ang dating sala ko. May sanggol na nakaupo sa rocker na masayang nagbubulol. Oh, bulong ko nang makita siya sa unang beses. Oh, ang ganda-ganda naman. Perpekto ang sanggol, mga 3 linggo pa lang. Maitim na buhok at seryosong kayumangging mata. Naka-expensive na damit at puno ng high-end baby gear ang kwarto na siguradong nagkakahalaga ng daan-daang libong piso. Anong pangalan niya? Tanong ko habang umuupo sa tabi ng rocker. Sa birth certificate, Baby Santos. Sagot ni Carolina automatically tapos huminto. Ibig sabihin, sinabi nila na tatawaging Roberto Jr. bilang tribute kay Lolo. Pero hindi pa final. Hindi pa final dahil hindi pa nila kilala ng sapat para pangalanan. Sabi ko ng mahina. Dahil sa totoo lang, hindi naman talaga anak nila, di ba? Naupo si Carolina sa sofa. Hindi ko maintindihan ang nangyayari. Patay ka na dapat at sina Daniel at Vanessa ay grieving parents na nangangailangan ng tulong sa newborn habang inaayos ang family matters. Carolina, kailangan mong makinig ng mabuti. Ang sanggol na to ay hindi biological child ni na Daniel at Vanessa. Binili nila sa illegal surrogacy arrangement na nagtapos sa pagkamatay ng biological mother. At 6 na araw na ang nakalipas sinubukan nilang patayin ako para nakawin ang mana ko at palakihin ang batang tubilang hair nila. Hindi pwede yon. Inilabas ko ang mga litrato na kinuha ni Daniel. Ang documents na kinopya ko sa study ni Daniel, ang ebidensya ng criminal operation ni Miranda Torres. Ipinakita ko lahat. Pinanood ko kung paano nagbago ang ekspresyon niya mula disbelief hanggang horror habang naiintindihan ang lawak ng konspirasyon. Ang batang babae na nagluwal sa sanggol na to ay nagngangalang Sarah Aquino. Sabi ko ng maingat. 17 taong gulang, walang pamilya, walang support. Sinabi sa kanya na tinutulungan niya ang loving couple na hindi makabuo. Namatay siya sa panganganak. Sa suspicious circumstances. Nagsimulang umiyak si Carolina habang tinitingnan ang sanggol sa ibang mata. Kaya orphan siya. At kung manalo sina Daniel at Vanessa, lalaki siyang akala nila ang tunay na magulang. Hindi kailanman malalaman na namatay ang tunay na nanay para mabigyan siya ng buhay. Anong gusto mong gawin ko? Tanong niya na basag ang boses. Gusto kong kumuha ka ng litrato. I document ang lahat ng kaya mo.
Paano siya tratuhin? Anong sinasabi nila? Sino pa ang involved? At pagkatapos, tulungan mo akong siguraduhin na lalaki ang batang, na alam ang katotohanan tungkol sa pinanggalingan niya. Pinunasan ni Carolina ang luha at tumango. Roberto Sarah Santos dapat ang tunay niyang pangalan. Para kay lolo at sa biological mother. Perpekto. Gumugol ako ng 1 oras kasama si Carolina at maliit na Roberto Sarah. Kumuha ng litrato, nagdo-document ng setup sa dating bahay ko, at ipinaliwanag kung ano ang susunod. Sumang-ayon si Carolina na ipagpatuloy ang pag-aalaga sa sanggol, habang lihim na nangongolekta ng ebidensya, at nagpapaalam sa akin tungkol sa galaw nina Daniel at Vanessa. Babalik sila mga tanghali, sabi niya habang naghahanda akong umalis. Lagi silang umuwi para kumain, tingnan ang sanggol, mag-call, ayusin ang mga bagay. Perfecto. Sa oras na yon, matatanggap na nila ang unang mensahe ko. Habang kausap ko si Carolina, abala si Daniel sa Makati. Nagbark siya sa harap ng building ng opisina ni Miranda Torres, gumamit ng long-range lens para kunan sina Daniel at Vanessa na pumapasok. Nagmi-meeting sa kanya, naghahakbang kamay sa tinatawag nilang legal death certificate ko. Pero ang tunay na regalo ay ang inihatid ni Jacobo sa opisina ng abogado nila habang nasa meeting sila. Isang simpleng note sa elegant na stationery. Mga minamahal kong Daniel at Vanessa, lubha namang pinagmamalabis ang balita tungkol sa aking kamatayan. Kailangan nating mag-usap. With love, Nanay. E.S. Saludan niyo ang maliit na Roberto Sarah. Napakaganda niya. Inihatid ang note sa pamamagitan ng courier, eksakto, 11:47 ng umaga. Habang nasa opisina pa rin sila ni Torres na finalizing ang probate. Ayon kay Daniel na nanonood mula sa kabilang kalsada, lumabas ang tatlo sa building ilang minuto pagkatapos matanggap, maputla ang mukha sa takot. Nagsimula na ang psychological warfare. At ngayong hapon, nang bumalik sila sa dating bahay ko na umaasa na intact pa ang komportableng konspirasyon nila, matutuklasan nila na ang kanilang humanoy patay na biktima ay sobrang abala. Dahil buhay ako, galit, may ebidensya, at handa na sa digmaan. Nakaupo ako sa paboritong upuan ko. Ang ibinigay sa akin ni Roberto sa aming ika-negatibo 20 anniversary. Nang bumalik sina Daniel at Vanessa mula sa meeting kay Miranda Torres. Inayos ko ang posisyon ko para ako ang unang makita nila pagbukas ng front door ng dating bahay ko. Ang ekspresyon sa mukha nila ay sulit ang mga araw sa dagat ng Pilipinas. Kamusta, mga anak? Sabi ko ng kalmado, hindi tumayo. Paano ang meeting nyo? Sana wala kayong nilagdaan na importante, habang wala ako. Sumigaw si Vanessa. Sigaw na parang nakita ang pinakamasamang bangungot niya na nagkatawang tao. At siguro ganoon nga. Nanatili si Daniel na nakabuka ang bibig. Hawak pa ang susi. Tinitingnan ako na parang mawawala ako kung kakurap siya ng malakas. Nagulat kayo? Tanong ko. Sasabihin ko lang na sobrang maaga ang balita tungkol sa kamatayan ko. Kahit na nag-enjoy ako sa pagbasa ng sarili kong obituary. Donasyon para sa Alzheimer's. Talagang maganda ang detalye. Lumitaw si Carolina mula sa kusina na may bitbit na maliit na Roberto Sarah. Naghihintay siya sa likod ng bahay ayon sa plano. Handa para makita ang susunod na mangyayari. Pinapakuha sa akin ni Emares Yolanda ang sanggol. Sabi ni Carolina na kinakabahan. Gusto niyang makilala ng maayos ang apo niya. Apo niya. Nahanap ni Vanessa ang boses niya. Kahit na lumabas na parang raspy. Carolina, patay na ang babaeng to. Nabanggit na natin yon. Sagot ko ng magalang. Lumalabas na mas mahirap mamatay sa pagkalunod kaysa sa inaakala. Lalo na kapag may mabubuting tao na nagsalba sa iyo sa tubig. Sa wakas ay nakapagsalita si Daniel. Nay, akala namin hinanap na ng Coast Guard. Hinintay ng Coast Guard ang debris, hindi ang survivors. Kakaiba kung paano yung gumagana kapag walang opisyal na nagre-report na may nahulog sa dagat. Kinuha ko ang sanggol mula kay Carolina. Inayos ng maingat. Kamusta? Maliit na Roberto Sarah. Ako ang tunay mong lola. Hindi yung tipo na bibili sa iyo gamit ang perang may bahid ng dugo. Hindi siya Roberto Sarah. Protesta ni Vanessa habang binabawi ang composure. Tatawagin namin siya kung anong gusto namin. Dahil anak namin siya. Tunay nga ba? Binaba ko ang tingin sa sanggol na tinitingnan ako ng seryosong kayumangging mata. Sabihin mo sa akin, Vanessa, kailan eksakto ka nagluwal? Dahil 4 na araw lang bago sa yate. Tiyak na hindi ka mukhang nagpapagaling mula sa panganganak 3 linggo bago. Private ang panganganak, sagot niya. Siguradong private, sagot ko. Sobrang private na namatay ang tunay na nanay sa panganganak sa mysterious circumstances. Tiningala ko sila pareho. Alam nyo na Sarah Aquino ang pangalan niya.
17 taong gulang. Galing sa Bicol. Walang pamilya na magtatanong kapag nawala siya. Ang katahimikan sa kwarto ay nakakabingi. Napahawak si Carolina sa bibig. Hindi pwede yon, sabi ni Daniel. Pero kulang sa conviction ang boses niya. Anong hindi nyo gagawin? Tanong ko. Hindi makikipagsabuatan kay Miranda Torres para mag-operate ng illegal surrogacy. Hindi sisirain ang reputasyon ng matandang babae para nakawin ang yaman. Hindi itutulak ang sariling nanay mula sa yate at iwan para mamatay. Dahan-dahan akong tumayo nang hindi binibitawan ang sanggol. Alin sa mga yon ang hindi mo gagawin, Daniel? Si Vanessa ang unang nakabawi. Ang shock niya ay naging malamig na kalkulasyon na nakita ko na sa yate. Patunayan mo. Pwede kang magmalaki ng kahit anong akusasyon. Pero ang pagpapatunay ay ibang usapan. Ay, mahal, sabi ko nang umingiti sa unang pagkakataon mula nang pumasok sila. Talagang hindi mo dapat sinabi yon. Carolina, pwedeng dalhin mo si Roberto Sarah sa kwarto niya para makatulog na siya sa siesta. Kausapin lang namin ng mga matanda. Nang lumabas si Carolina na may bitbit na sanggol, lumakad ako patungo sa fireplace mantel kung saan naglagay sina Daniel ng family photos. Wala akong kasama sa kahit isa. Umupo kayo. Utos ko gamit ang boses na dating namamahala sa buong bahay ni Roberto. Umupo silang dalawa, nanatiling nabigla. Hayaan niyong ikwento ko kung ano ang ginawa ko nitong nakaraang linggo habang nagpaplano kayo ng libing ko at naghahati ng yaman ko. Inilabas ko ang Manila folder mula sa likod ng cushion ng upuan. Nag-imbestiga ako, natuto, at nagdo-document. Inilatag ko ang mga litrato na kinuha ni Daniel sa center table. Sina Daniel at Vanessa na nagmi-meeting kay Miranda Torres. Maraming beses sa fertility clinic. Financial documents na nagpapakita ng cash payments para sa sanggol. Si Miranda Torres to, sabi ko habang itinuturo ang litrato. Nag-specialize sa pagtulong sa pamilya tulad ninyo na i-accelerate ang inheritance gamit ang tinatawag niyang compassionate intervention. Sa Tagalog, malinaw, tumutulong sa mga sakim na kamag-anak na patayin ang matatanda para sa pera. Ridiculous yan, sabi ni Vanessa, kahit tinitingnan ang litrato na may lumalaking alarma. May dokumentasyon ako ng hindi bababa sa 6 pang kaso kung saan nagbigay si Miranda Torres ng legal cover sa pamilya na gustong makita patay ang matanda. 6 na pamilya na may convenient accidents, pagkatapos ng Guillain-Barré signs ng mental decline na pinatunayan na induced. Inilabas ko ang isa pang set ng documents, tulad ng kaso ni Elena Garcia, 73 taong gulang, na nahulog sa hagdan ng sariling bahay 3 linggo pagkatapos magsimulang lagyan ng dagdag na gamot ang saa niya ng anak. Namana ng anak ang 40 milyong piso. Maputla na si Daniel. Nay, tinatakot mo ba kami ng conspiracy theories? O ang kaso ni Carlos Reyes, 68 taong gulang, namatay sa ka-accident pagkatapos kumbinsihin ng anak na i-adjust ng doktor ang medication. Namana ng anak ang 80 milyong piso. Tiningnan ko siya diretso. Hindi ito theories, anak. Mga pagpatay ito. At parte ka ng paihong operation. Hindi kami pumatay kahit kanino. Mabilis na sabi ni Vanessa. Kahit totoo man ang sinasabi mo tungkol kay Torres, kami hindi nanakit kahit kanino. Talaga? Tanong ko at tinawag si Sarah Aquino. Katahimikan. At ang 17 anyos na batang babae na binili ninyo ang sanggol. Ang batang namatay sa panganganak sa suspicious circumstances. Ang batang ang pagkamatay ay nagbigay ng perfect alibi para i-justify ang pagmana ng yaman ko. Hindi namin alam. Simula ni Daniel at tumigil. Hindi nyo alam na si Miranda Torres ang nagpapatakbo ng black market ng sanggol gamit ang vulnerable teens. Hindi nyo alam na ang mga batang yon ay conveniently namamatay sa panganganak. Hindi nyo alam na kayo ay accomplice sa homicide. Inilabas ko ang isa pang document. Ang death certificate ni Sarah. Nakuha to ni Daniel sa contacts niya. Namatay si Sarah Aquino dahil sa unexpected cardiac arrest during delivery. Pero ayon sa nurse na naroon, malusog si Sarah, bata pa, walang signs ng distress hanggang sa mismong sandali na huminto ang paghinga. Bumalik na si Carolina at nakatayo sa doorway na nakikinig sa lahat. Ang parehong nurse, ipinagpatuloy ko, na nagsabi sa investigator ko na si Miranda Torres ay naroon sa panganganak at siya mismo ang nag-administer ng tinawag na routine medication ilang minuto bago pumasok sa cardiac arrest si Sarah. Investigator mo? Tanong ni Daniel na mahina ang boses. Oh, akala nyo ba mag-isa ko lang, to pinangangasiwaan? May private investigator ako, surveillance photos, financial records, medical documents, at testimonies mula sa maraming sources. Ngumiti ako ng malamig. At may isa pa akong meron na sa tingin ko ay magugustuhan ninyo.
Lumakad ako patungo sa dating desk ni Roberto at binuksan ang upper drawer. Inilabas ang maliit na digital recorder. Inirecord ko ang buong usapan na to. Bawat salita na sinabi ninyo, bawat admission, bawat confirmation ng ebidensya. Itinaas ko ang recorder. Alam nyo bang ayon sa batas, sapat na isa sa parties ang mag-consent sa recording. At dahil nangyayari to sa dating bahay ko, tingin ko qualify ako bilang consenting party. Tumayo si Vanessa. Hindi mo yan pwedeng gamitin sa korte. Ito ay entrapment o ano. Sa totoo lang, sagot ko, ebidensya to. Ebidensya ng conspiracy, fraud, at complicity sa homicide. Ebidensya na pwede kayong ipadala sa kulungan ng matagal. Sa wakas ay nahanap ni Daniel ang boses. Anong gusto mo? Anong gusto ko? Tumawa ako na walang kasiyahan. Gusto ko ibalik ang pera ko. Gusto kong ma-adopt legally ang sanggol na yon ng pamilya na magmamahal sa kanya at magsasabi ng katotohanan tungkol sa biological mother niya. Gusto kong maesto si Miranda Torres bilang serial killer. At gusto kong gugulin ninyong dalawa ang natitirang buhay ninyo na naalala na sinubukan ninyong patayin ang sarili ninyong nanay para sa pera. At kung makipag-cooperate kami, tanong ni Vanessa. Kung makipag-cooperate kayo, sabi ko, maaari kong isaalang-alang na hindi mag-file ng charges para sa attempted homicide. Ang charges para sa fraud, conspiracy, at complicity sa homicide ay wala na sa kamay ko. Pero ang attempted murder, iyon ay desisyon ko. Tiningnan ko silang pareho, ang 2 taong ito na nagbahagi ng bahay ko. Hapag, family celebrations, na naglano ng kamatayan ko na may paehong casual efficiency na ginagamit ng iba sa pagplano ng bakasyon. May 24 oras kayo para magdesisyon. Mali ang pinili nila. Sa halip na umamin, makipag-cooperate, o magpakita man lang ng pagsisisi sa pagsubok patayin ako. Pinili ni na Daniel at Vanessa na doblehin ang taya. Alam ko ito kinabukasan ng alas negatibo, 6 ng umaga nang tumawag si Daniel Cruz, na may urgent warning sa in ni Aling Maria. Mabilis silang gumagalaw, sabi niya ng diretso. Binabantayan ko ang communications nila, at buong gabi silang nag-uusap sa telepono kay Miranda Torres at sa iba pa. Tinutukoy bilang the cleaner. Nagising ako agad. Anong klaseng cleaner? Yung tipo na nagpapawalang hanggan sa mga problema. Pinaplano nilang patayin ka ulit at sa pagkakataong, gusto nilang siguraduhin na lalabas ang katawan para walang duda sa pagkamatay mo. Si Aling Maria, na nakikinig mula sa kitchen door, agad nang gumawa ng tawag. Sa loob ng 15 minuto, naroon na si Jacobo Reyes sa pinto na may pick-up at nag-evacuate kami patungo sa safe house na inihanda ni Daniel. Gaano katagal ang meron tayo? Tanong ko habang nagmamaneho sa dilim bago mag-umaga. Hindi marami. Darating ang cleaner na hired nila ngayong umaga sa eroplano. From saan? Sa labas ng bansa. Ayon sa sources ko, specialist sa pagpapangyari ng murders na mukhang accidents at perfect ang track record. Ang safe house ay maliit na kubo sa private island na accessible lang sa bangka. Kilala ni Jacobo ang may-ari. Isa pang mangingisda na may utang na loob sa kanya at walang tanong. Dumating kami eksakto nang sumikat ang araw sa dagat ng Pilipinas. Baliw to, sabi ko habang nakaupo sa kitchen table na may tasa ng kape. Sinusubukang iproseso ang nangyayari. Ang sarili kong anak ang nag-hire ng professional killer para patayin ako. Nagawa ng tao ang kakilakilabot na bagay para sa pera. Sabi ni Jacobo ng malungkot. Pero hindi natin hahayaang makalusot sila. Dumating si Daniel 1 oras pagkatapos na may mas nakakabahala pang balita. Mas malala pa sa inaakala natin. Hindi lang scam ng inheritance murders ang pinapatakbo ni Miranda Torres. Bahagi siya ng mas malaking network. Inilatag niya ang mga litrato at documents sa mesa. Target nila ang mayayamang matatanda sa iba't ibang parte ng bansa sa loob ng maraming taon. Nakilala ko ng hindi bababa sa 20 suspicious deaths sa nakaraang 5 taon. Lahat matatanda na may malalaking yaman. Lahat may greedy relatives. Lahat declared accidents o natural causes. Kahit na may circumstances na dapat nag-trigger ng investigasyon. Paano sila nakakalusot? Tanong ko. May tao ba sila sa sistema? Coroners, police, court officials. Hindi lang family matter to, organized crime, to na may specific demographic target. Si Aling Maria, na nag-insist na sumama kahit mapanganib, ay tinitingnan ang mga litrato ng matalim. Ang babaeng to, sabi niya, itinuturo ang surveillance photo. Nakita ko na siya dati. Sa saan? Sa ospital kung saan ako nagvo-volunteer. Naroon siya 6 na buwan na ang nakalipas na nagtatanong tungkol sa elderly patients na walang family visitors. Sabi niya galing siya sa Social Services Agency. Nagkatinginan kami ni Daniel.
Naghahanap siya ng potential targets, sabi ni Jacobo, at ngayon pinupuntahan ka, dahil ikaw ang unang nakaligtas sa operasyon nila at makakapag-testify laban sa kanila. Kailangan nating siguraduhin na marinig ang testimony ko bago nila ako masilence. Gumugol ako na natitirang umaga na sinusulat ang lahat. Bawat detalye ng pagtataksil ni Daniel at Vanessa, bawat ebidensya na naipon natin tungkol sa operasyon ni Miranda Torres, bawat pangalan, petsa, transaksyon na naalala ko. Kung may mangyari sa akin, mananatili man lang ang katotohanan. Pero malapit ng tanghali, tumunog ang phone ni Daniel na may balitang nagbago ng lahat. Nahanap ang cleaner, sabi niya pagkatapos mag-hang up. Patay sa hotel room niya, isang putok sa ulo. Professional execution. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin nililinis ni Miranda Torres ang bahay. Sinumang makakaling sa kanya sa murder network ay inaalis, potentially kasama ang anak mo at manugang. Dapat ay natakot ako sa ideya na maaring mapatay si Daniel. Sa halip, naramdaman ko ang malamig na kasiyahan na nagulat sa akin sa intensity. Mabuti, sabi ko, malaman nila kung ano ang pakiramdam na itaksil ng pinagkakatiwalaan. Pero umiling si Jacobo. Hindi mo naiintindihan, Yolanda. Kung nililinis ni Torres ang witnesses, kasama ka doon. Pero kasama rin ang sanggol na yon, isang newborn orphan na walang legal guardians. Loose end yon na hindi niya kayang iwan. Bigla akong ginawin ng dugo. Papapatayin niya si Roberto Sarah. Gagawa rin siyang mukhang tragic accident, isang carbon monoxide leak, sunog sa bahay, isang bagay na alisin ang ebidensya kasabay ng witness. Tumayo ako ng mabilis. Kailangan nating ilabas siya roon. Sobrang delikado. Baka binabantayan nila ang dating bahay mo. Naghihintay na lumitaw ka. Kung ganoon, siguro dapat ibigay natin ang eksakto nilang hinintay. Simple at dahil doon ay nakakatakot ang plano. Magpapasuko ako kina Daniel at Vanessa. Hayaan silang isipin na nanalo sila at pagkatiwalaan na si Daniel at Jacobo ay nasa posisyon para iligtas ako at si maliit na Roberto Sarah kapag dumating si Miranda Torres para maglinis. Pinakamangmang na plano na narinig ko sa buhay ko. Sabi ni Aling Maria habang naghahanda kaming bumalik sa mainland. Ito ang tanging paraan para mailigtas ang sanggol na yon. Sagot ko habang tinitingnan ang hidden recording devices na ibinigay sa akin ni Daniel at para makolekta ng sapat na ebidensya para tapusin ang buong operasyon ni Torres. Binabantayan ni Daniel ang communications buong umaga. Paparating na si Miranda Torres, lalo na dumating sa dating bahay ko sa gabi, kina Daniel at Vanessa. Inutusan silang panatilihin akong buhay doon para ma-interrogate ako ni Torres tungkol sa alam ko bago ayusin ang final accident ko. Akala nila ipagpapalit ko ang buhay ko para sa sanggol. Sabi ko kay Jacobo habang lumalapit ang bangka niya sa dock. Wala silang kalam-alam na araw-araw ko nang pinaplano to. Nakatago ang recording devices sa buong dating bahay ko. Inilagay ni Carolina habang wala sina Daniel at Vanessa na nag-aayos kay Torres. Naglagay din siya ng kamera sa strategic points at magtatago sa basement kasama si Roberto Sarah. Handa na makatakas sa old service entrance kung may mali. Sigurado ka ba rito? Tanong ni Jacobo nang makarating sa dock. Sigurado akong kung hindi ko gagawin to, isang inosenteng sanggol ang mamamatay dahil sa sakim ng sarili kong anak, at hindi ko kaya mabuhay na may ganoon. Nilakad ko ang front door ng dating bahay ko. Eksakto 6:06 ng gabi. Tulad ng napagkasunduan, binuksan ni Daniel na mukhang pagod at takot. Nay, sabi niya, at sa isang saglit narinig ko sa boses niya ang batang pinalaki ko, minahal, at pinagsakripisyuhan. Kamusta, Daniel? Nandito na ako. Tulad ng ipinangako ko. Si Vanessa ay naglalakad-lakad sa sala. Nawala na ang usual composure. Darating na siya, sabi niya nang hindi tumitingin sa akin. Si Miranda Torres. Gusto niyang makausap ka. Sigurado akong ganoon. Nay, simula ni Daniel at tumigil. Hindi ko gusto na umabot sa ganito. Pero hinayaan mo, sagot ko ng kalmado. Hinayaan mo na umabot sa ganito. Dahil mas mahalaga sa iyo ang 3 bilyong piso kaysa buhay ng nanay mo. Hindi niya kayang salubungin ang tingin ko. Dumating si Miranda Torres eksakto 7:07. Mas maliit siya kaysa inaasahan ko. Isang maayos at profesional na babae na pwede ring accountant o abogado ng kahit sino. Emares Yolanda, sabi niya na may courteous smile. Iniaabot ang kamay na parang nasa cocktail party. Natutuwa akong nabuhay ka mula sa accident mo sa dagat. Marami tayong dapat pag-usapan. Umupo siya sa harap ko sa dating sala ko. Binuksan ang leader portfolio at nagsimulang magsalita na parang nag-negosyete ng business contract. Nag-cause ka na maraming problema sa clients ko. Sabi niya,
Sinunod ni na Daniel at Vanessa ang instructions ko sa letra at gayunpaman. Nandito ka, buhay at mukhang well-informed sa mga bagay na hindi mo na dapat pakialaman. Ang pagpatay ay pakialam ko, sagot ko, lalo na kung sa akin mismo. Mas gusto kong isipin ang ginagawa natin bilang acceleration ng estate planning. Sabi niya na may malamig ng ngiti. Tinutulungan ang pamilya na ma-access ang inheritance na kung hindi ay mauubos sa mahabang probate processes. At ang mga matatanda na pinapatay mo? Tanong ko. Anong service ang binibigay mo sa kanila? Kapayapaan, sagot niya. Katapusan ng pagkalito at takot na kasama ng age-related cognitive decline. Isang marangal na kamatayan na nagpapahintulot sa pamilya na maalala sila kung paano sila dati, hindi kung paano sila nagiging. Tiningnan ko siya ng diretso. Namamangha sa kakayahang irrationalize ang mass murder. Ilan? Ilan ano? Ilan ang napatay mo? Tiningnan niya ang portfolio na parang tinitingnan ang schedule. Sa nakaang 5 taon, matagumpay na naresolba ng clients ko, at ako ang 37 cases na may kinalaman sa matatanda na ang patuloy na buhay ay nagdudulot ng financial at emotional difficulties sa pamilya. 37 pagpatay. Inamin niya na parang tax returns. At plano mong gawin akong numero 38. Oh, Emares Yolanda, natatakot ako na ikaw ang magiging 39, sagot niya. Kailangan naming ayusin ang isa pang bagay kaninang umaga. Isang Ginoo na naging masyadong curious tungkol sa operations namin. Ngumiti siya. Pero, sa kasamang palad kailangan mong magkaroon ng isa pang aksident. Mas definitive na sa pagkakataong to. At ang sanggol, isang tragic carbon monoxide leak. Alam mo naman ang mga lumang bahay na to. Ang defective heating systems ay maaring mapanganib. Tiningnan ko sina Daniel at Vanessa na nakaupo sa sofa na parang manikin. Ganap na paralyzed. Ito ba ang gusto ninyo? Tanong ko sa kanila. Hindi lang ang kamatayan ko, kundi pati na rin ng inosenteng sanggol. Walang sumagot. Ang sanggol ay loose end. Ipinagpatuloy ni Torres ng walang emosyon. Ang existence niya ay nagko-complicate sa inheritance structure, at ang origins niya ay nagdudulot ng masyadong maraming tanong. Mas simple na alisin siya ngayon, at sabihing sina Daniel at Vanessa ay tragically unable to have children at nangangailangan ng emotional support na tanging malaking yaman ang makakapagbigay. Doon ako ngumiti sa unang pagkakataon, mula nang dumating ako. Emares Torres, sabi ko ng magalang. Sa tingin ko may dapat mong malaman. Ano yon? Are you under arrest? Pumasok ang mga ejente ng NBI at yeni ng sabay-sabay sa lahat ng daan. Front door, back door, basement, kahit sa bintana. Nakikinig sila sa bawat salita na sinabi ni Miranda Torres. Nagre-record ng kanyang confession ng 37 pagpatay at plano para sa 2 pa. Miranda Torres, inanunsyo ng lead agent na si Sarah Chua. Ikaw ay inaesto sa conspiracy to commit murder, electronic fraud, abuse of elderly persons, at organized crime. Sinubukan ni Torres na tumakas. Tumakbo siya patungo sa kusina. Siguro umaasa na makalabas sa back door. Nakatakbo siya ng 2 metro, bago siya dinapa ng 3 ejente sa kahoy na sahig ng dating bahay ko. Nanatiling nakaupo sina Daniel at Vanessa sa state of shock, habang binabasa sa kanila ng Agent Chua ang rights nila. Yolanda, sabi ni Agent Chua, habang lumilingon sa akin na may bahagyang ngiti. Sobrang delikado yon at extraordinarily well executed. Lumalabas na si Daniel Cruz ay hindi lang private investigator. Dating federal agent siya. Nagtrabaho undercover para imbestigahan ang network ng abuse at murder ng matatanda na pinapatakbo ni Miranda Torres. Ang kaso ko ay perfect opportunity para mapahayag ni Torres ang buong operation sa audio. Binabantayan namin siya ng 2 taon. Ipinaliwanag ni Agent Chua habang pinupuno ng forensics ang bahay. Pero masyado siyang maingat, masyadong matalino. Hindi siya direktang sumasali sa murders. Laging gumagamit ng intermediaries at nagsisigurong may plausible deniability. Hanggang ngayon, sabi ko. Hanggang ngayon nang umamin siya ng 37 pagbatay habang nagpaplano ng 2 pa. Lahat nakarecord sa federal equipment. Si Carolina Prez ay umakyat mula sa basement na may bitbit na maliit na Roberto Sarah. Paehong walang pinsala. Tapos na ba? Tanong niya. Tapos na, kumpirma ko. Kinuha ang sanggol mula sa kanya. Kahit papaano ang dangerous part tapos na. Ang legal part ay tumagal ng mga buwan. Sina Daniel at Vanessa ay inakusahan ng conspiracy to commit murder, fraud, abuse of elderly, at complicity sa homicide ni Sarah Aquino. Pareho silang nag-accept ng plea deal. 25 taon kay Daniel at 20 taon kay Vanessa. Si Miranda Torres ay nag-trial at napatunayang guilty sa lahat ng charges. Life imprisonment without parole. Ang network na itinayo niya ay na-dismantle sa sumunod na taon.
17 pang conspirators ang inaresto, kasama ang corrupt medical examiners, probat lawyers, at family members na sumali sa murders. Ang investigasyon ay nagpakita na ang operation ay nagnakaw ng mahigit 4 bilyong piso mula sa elderly victims sa 6 na rehiyon ng bansa. Pero ang pinakamahalagang resulta ay si Roberto Sarah. Inadopt ko siya legally na may full support ng korte at ng extended family ni Sarah Aquino na natagpuan sa Quezon Province. Nagkasalamat sila na may handang magpalaki sa anak ni Sarah at sabihin sa kanya ang katotohanan tungkol sa tapang ng batang nanay niya na gustong magbigay ng mas magandang buhay sa kanya. Ang tunay niyang pangalan ay Roberto Sarah Santos. Ipinaliwanag ko sa family court judge. Roberto para sa lolo niya. Sarah para sa biological mother niya. At Santos, dahil yon ang kwento at pinanggalingan niya. Ngumiti ang judge, isang babaeng mahigit 60 na sumunod sa kaso ng malapit. Sa tingin ko ipagmamalaki ni Sarah Aquino kung paano natapos ang kwento niya. Ngayon 72 na ako, 5 taon pagkatapos. At si Roberto Sarah ay isang extraordinary na bata na eksaktong alam kung sino siya at saan siya galing. Alam niyang ang biological mother niya ay isang tapang na teenager na nagngangalang Sarah, na gusto niyang magkaroon siya ng magandang buhay. Alam niyang ang adoptive father at stepmother niya ay sinubukang gamitin siya sa plano na nagkakahalaga ng buhay ni Sarah. At alam niyang minsan ang mga taong dapat pinakamahal ka ay yung kailangan mong protektahan. Si Aling Maria ay patuloy na namamahala sa inya. Kahit ngayon ay konsultant na rin siya. Tumutulong sa ibang matatanda na nagdududa na baka hindi hinintay ng pamilya nila ang kanilang kabutihan. Si Jacobo Reyes ay patuloy sa fishing trips. Pero naging local legend na rin siya sa pagliligtas ng mga lolang nalulunod sa dagat. At si Daniel Cruz, Agent Cruz, ay patuloy na nagtatrabaho sa NBI. Pero nagpapadala siya ng Christmas cards taon-taon na may pictures ng ibang matatanda na nakatulong niyang mailigtas ang buhay. Tungkol naman kina Daniel at Vanessa, nasa kulungan pa rin sila. Paminsan-minsan sumusulat si Daniel ng liham na sinusubukang ipaliwanag kung bakit niya ginawa yon. Humihingi ng tawad, sinasabing na manipulete siya ng mas matalino sa kanya. Hindi ako sumasagot, dahil ito ang natutunan ko noong linggo ko bilang patay na babae. Ang pamilya ay hindi tungkol sa dugo, obligasyon, o mana. Tungkol ito sa pagiging nandyan kapag kailangan ka ng isang tao, sa pagprotekta sa pinaka-vulnerable, at sa pagpili ng pagmamahal kaysa sakim araw-araw. Kami ni Roberto at Sarah ay may ganitong uri ng pamilya ngayon. Isang pamilya kung saan walang itinutulak mula sa bangka, walang ninanakaw na trust, at walang kailangang mamatay para yumaman ang iba. Mas magandang pamilya ito kaysa sa ipinanganakan ko, at tiyak na mas maganda kaysa sa pinalaki ko. Salamat sa puso sa pananatili mo hanggang sa dulo ng kwento. Huwag kalimutang mag-subscribe at pakiramdam na malaya kang mag-share ng kwento mo sa comments. Mahalaga ang boses mo. Sa screen ay iniiwan ko ang 2 pang kwento mula sa channel na siguradong magpapagulat sa iyo. Kita-kits tayo roon.